Ang success ba ay swerte o diskarte? Kinabahan naman ako dyan, ma'am. Parang bigla ang Oo kinabahan. nga. Kamusta yung naging journey mo nung OFW? I can say na isa sa pinaka-challenging moment ng buhay ko. Pag bumalik ka sa Pilipinas, parang wala ding mangyayari. Wala eh. Tsaka parang loser ka. Survival mode para sa akin. Ano? I, for myself, alam ko sa sarili kong magaling ako eh. Paano nabuo yung idea na ang maging business mo is lechon? Avid fan kasi ako ng Cebu Lechon talaga. Minsan lang sa isang okasyon magkaroon ng lechon. Correct. Kaya sold out talaga. Totoo yan. Oo. Paano siya nag-start? Nung umuwi ako from abroad, zero. Binigyan lang ako ng extra capital ng nanay ko, which is 5,000 nga, to start na business. Parang natataka mo sa mga sinasabi mo, sir. And syempre, yung pagkain nasa harapan na. Yung 5,000, ang layo na nang narating ng 5,000. Totoo. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pa kayo nantay niyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating every guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ka na patatagalin pa. The founder and the brand owner of Babsi Original Cebu Lechon and Babsi Food Corporation. Let us all welcome Mr. Jake Labrador. Batiin mo naman, Sir Jake, ang ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating EV Talk Podcast. Yun, binabati natin yung ating mga EV viewers dito sa podcast natin. And I would like to take this opportunity na rin, no, to greet my family and yung team ng Babsi Original Cebu Lechon. And of course, yung mga franchise partners natin na Babsi Original Cebu Lechon franchisee. Yan. Wow. Thank you so much, Sir Jake, na napaunlakan mo kami na maging guest ka dito sa EV Talk Podcast kasi I know your story is so inspiring. And actually, excited na yung ating mga EV viewers na makilala ka kasi kilala ka nila as the founder of Babsi Food Corporation. Yes. Pero hindi nila alam ang behind your success story. Yes. So, sino nga ba si Sir Jake Labrador before maging CEO and founder? I was a call center agent for the longest time. And then naging OFW din ako sa Doha, Qatar for about 5 to 6 years. Ayun, umuwi ako sa Philippines looking for a future. And then doon, napagtanto ko na gusto ko mag-business, which is eto na nga, yung Babsi Original Cebu Lechon. So looking back doon sa story mo na naging OFW ka, kamusta yung naging journey mo nung OFW ka? I can say na challenging siya. Isa sa pinaka-challenging moment ng buhay ko. Kasi I took the risk of going sa Middle East without knowing anyone and wala naman akong alam sa culture nila. Tsaka wala naman din akong career na nilulook forward doon. And ayun, somehow, nakahanap naman tayo ng career, pero hindi naman siya talaga pangmatagalan. Ano yung pinaka-scary moment mo nung pumunta ka ng abroad, wala pang kasiguraduhan na magkakaroon ka ng work? Pero during that time kasi, ano yun economic crisis sa Middle East. Tapos, mababalitaan mo na maraming mga Pilipino ang pinapauwi. At least every week, hundreds to thousands of overseas Filipino workers.
So sa akin nun, medyo natatakot talaga ako dahil parang ano bang pinunta ko rito? Parang wrong timing yata. Kasi pumupunta ako, naglalakad ako from my place sa iba't ibang lugar. Dala ko yung resume ko. Siguro may 10 resume akong dala nun. 3 to 5 kilometers yung daily na nilalakad ko. Tapos babalik ka, maghihintay kung sakasakali na baka may tumawag sa'yo na employer na in-applyan mo. Siguro sa akin nun, ang naging ano ko is, maging friendly na lang din talaga ako. I have to be friendly talaga sa mga Pilipino. Alam mo yung typical na sinasabi nila na pag nakakita ka ng Pilipino, yung sinasabi, kabayan yun, talagang humihingi ka ng tulong, which is very, approachable naman yung mga kapwa Pilipino natin nun. Medyo yung iba kasi rin maganda yung trabaho nila. And then every Friday nakikisama akong tumakbo para lang magkaroon ng libreng pagkain. Kasi very limited and konti lang yung budget ko talaga during that time na pumunta ako dun. So talagang kapit muna sa kung Yun. sino meron, no? Totoo. Kasi ang hirap nung gano'n na parang nasa ibang lugar ka tapos wala ka pang trabaho and syempre that time wala ka pang enough na pera. Ibang-iba yung character mo, ibang-iba ka kung sino ka. Kung sa Philippines, eto ka, pagdating mo ron talagang totally kalimutan mo. Yes. So, yun, kaya talagang kailangan matuto kang makisama at makibagay. And then dun sa mga time na yun, ano yung pinakamahirap na araw na parang masasabi mo, grabe yung pinagdaanan mo sa journey mo as OFW? Siguro yung mahirap doon na yung situation mo na wala kang kasiguraduhan talaga. Pumunta ka ron na hindi mo alam kung makakahanap ka ba ng trabaho. So yung bit-bit mong pera, unti-unti mo siyang nakikitang nauubos eh. Tapos yung pagkain mo, nililimitahan mo siya. All because dahil hindi mo alam kung kailan ka tatagal. Baka mamaya nakahanap ka ng trabaho pero wala ka ng budget. So sino yung tutulong sa'yo? So yun yung mga times na medyo talagang scary pagdating sa sitwasyon mo doon. Pero ang maganda doon, nagkaroon ka lang ng lakas ng loob, diba? Yun lang talaga. Ang baon mo lang talaga doon is lakas ng loob, pananampalataya sa Diyos. Yun lang talaga. Oo. So ano yung parang natutunan mo that time na mas napatibay sa'yo na kailangan kong makahanap ng trabaho at mabago yung buhay ko? Syempre, yung iniwan mong pamilya behind, kumbaga sa Pilipinas, no? And umaasa yung yung family mo na kumbaga magiging okay ka, magiging maayos ka, na kailangan pagbalik mo, meron kang magandang balita na masasabi sa kanila. And of course, yung sa sarili mo na rin, kumbaga meron kang kailangang patunayan eh. Kasi Yes. I for myself, alam ko sa sarili ko magaling ako eh. So, yun lang yung hinihintay ko talaga, yung big break. And then sir, nung mga time na yun, gaano katagal ka nakahanap ng trabaho? Okay, nung pumunta kasi ako ron sa Middle East, so I had this 3 months visa. Nakahanap ako siguro mga 2 to 3 weeks. Meron pa mga ibang company na parang ginagamit pa yung visa mo, ginagamit ka para makatulong lang sa kanila, pero hindi ka naman talaga i-hire. So, ganun yung naging situation ko kasi doon. Pero may sinabi sa contract, pero hindi naman din ginawa. Kumbaga, galingan ko lang, ipakita ko lang sa kanila na iba ang Pilipino pagdating sa ibang bansa. Yes. Ayun, nung nalaman ko na hindi naman talaga ako i-hire, umalis ako. Tapos siguro mga 10 days na lang yung natitira sa visa ko. Ayun na nasumpungan ko tong isang fitness company. Naging membership consultant ako doon. Kumbaga parang sales yan eh. So nag-offer ako ng membership. Hindi ko masyadong alam yung kultura nila doon. So medyo adjustment din. And wala naman din talaga nagturo sa akin kumbaga yung proper way kung paano ibenta. So ang ginagawa ko noon, kahit bawal, pupunta ako sa may parking area, kumakausap, nagbibigay ng flyers, kumukuha ng leads para ma-invite sila dito sa gym namin. And later on, of course, ma-offer ng membership, mapa-join sila. Ang pasok namin noon, parang mga around 11 in the morning, pero 8 o'clock nandun na ako, talagang nagbebenta na ako, naghahanap na ako ng mga clients. So bali sir, dun mo lang natutunan ang pagiging sales consultant? Or may experience ka na in the past na nagbebenta ka? Sa Philippines, dito noon, medyo nagbebenta-benta na rin, pero hindi pa ganun yung talagang, hindi pa ako siguro ganun talaga kabihasa. Doon ko lang din talaga nahasa yung one-on-one na pagbebenta. Gustuin ko magpa-rescue, pero talagang higpit lang talaga sa sinturo. Oo, talagang tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga lang talaga, Oo. and dasal lang talaga. Kasi parang ang realization mo noon na pag bumalik ka sa Pilipinas, parang wala din mangyayari. Wala eh, tsaka parang loser ka. Mm-mm. Kumbaga parang pumunta ka doon, nandun ka na eh. Kumbaga give your best na talaga. Best Yun na shot lang, mo na oo. talaga. Best shot mo yun eh. So, seize the opportunity or the moment.
So, ang And- laking tulong din pala nung naging experience mo sa Malaki. Middle East. Malaking tulong siya kasi doon ko napatunayan sa sarili ko na kaya ko maging independent. And ayun nga, kumbaga, there's more of me, kumbaga. And then, nung mga challenges na yun na nangyari sa'yo, parang mas naging strong ka, no? Totoo yan. Kasi, kumbaga, para kung tinapon sa isang lugar na wala kang alam, wala kang kilala, it's survival mode para sa akin, ano? So, lahat ng mga na-experience ko ngayon, parang easy na lang siguro. Oo. Tsaka yung naging experience mo sa sales, yun yung, I think, nakatulong Malaki. para ma-share mo yung business mo. Kasi, kailangan kung CEO ka, kailangan mong i-offer yung business mo, ano yung meron sa business mo. So, isang factor yun kung bakit ang bilis ng growth ng Babsi. Tama. Opo. Malaki talagang tulong yon kasi tumibay ka eh. Yes. Tapos yung pakikipagkapwa-tao, yung behavior ng tao, kung paano mo sila yes, even though they're thinking of no. So, yun, malaking factor talaga yun. And sir, ilan kayong magkakapatid? 3 kami sa family. Ako yung pinakabunso, nag-iisang lalaki. So, I have 2 sisters ahead of me. So, kamusta naman yung childhood mo? Childhood Sobrang ko- bait mo ba? Or pasaway? Hindi, ako, typical Filipino teenager siguro, kung masasabi ko, no, na hindi naman ako sobrang academically inclined, feeling ko, no. Medyo bulakbol lang ako. Yung typical na pag galing mo sa school, nasa labas ka, nasa labuyan ka, basketball ka, laro ka, yung mga ganun lang. So, yung focus ko sa pag-aaral, wala naman masyado ron eh. Ganun, Oo, hindi oo. halata na pasaway ka before. Oo, hindi halata. Paano naman sir nag-shift yung mindset mo from dating ganun ka, nagpapasaway ka na kailangan ko ng maging maayos yung life ko? Kailangan, meron kang mapatunayan sa sarili mo. So, kailangan meron akong magawa sa buhay ko na somehow meaningful kasi we're not getting any younger eh. So, syempre, mga anak mo, lumalaki na yan. Pamilya mo, lumalaki Yes. mga gasto. So, kailangan ma-fulfill yung sarili mo. Ganun siya. Nagkaroon ka na ng sense of responsibility. Yun, sense of responsibility. And accountability. Tama. Kasi iba na pag may family. Totoo yan, ma'am. Oo. And then actually, naging okay naman yung work mo. Bakit mo naisip na magkaroon naman ng business? As an OFW dun sa Middle East, no, nung nandun ako sa isang company nga, maganda naman. Pero kasi dumating yung pandemic time. That was 2019. Sa fitness industry, isa kami sa talagang tinamaan. So, walang nag-workout, ganyan. So, for about mga 4 months, talagang wala kaming trabaho nun. Hindi ka rin napapasahod. Oo. So, ang ginawa ko lang naman nun is nag-aral lang sa YouTube. Inisip ko kung ano ba yung mga kulang sa akin, mga weaknesses ko. And kung ano ba yung nangyayari sa market. So, yun, nag-aral lang ako. Webpage designing, graphics, mga ganyan. For 4 months nga. Until makabalik sa trabaho. Ganun. Paano nabuo yung idea na ang maging business mo is lechon? Ang dami namang businesses. Pero bakit lechon yung naisip mo? Well, actually, totoo yan, ma'am. No? Minsan ako napapatarong din ako sa sarili ko eh. Pero, avid fan kasi ako ng Cebu Lechon talaga. So, as I've mentioned earlier, na OFW ako sa Middle East. So, alam naman natin sa Middle East na bawal ang baboy. So, at least dun sa country namin, medyo deprived kami ng baboy. Dapat may lisensya ka para makakain ka ng baboy. So, ganun, sabi ko, why not bring the taste of Cebu dito sa Metro Manila or sa Luzon. So, doon naman siya nag-start. Oo. And sabi ko nga, nung karamihan doon sa iba na pinapaship pa, ine-aeroplano pa yan eh, para matikman lang yun. So, yun ang naisip ko, sabi ko, hindi, wala silang gato, eto yung dadalahin. Oo. Minsan lang sa isang okasyon magkaroon ng lechon. Correct. Kaya sold out talaga. Totoo yan. Oo. Kasi nga hindi nakakakain ng lechon or hindi mo mahahanap. Totoo. Even though, alam mo, ang Cebu Lechon kasi part na ng culture natin yan eh. Yes. Siguro maybe hindi lang din sa Metro Manila, but sa Visayas o sa mga Cebuano. Yes. Nadala na kasi yan eh. So, sikat na sikat sa Cebu ang lechon. And then, paano nagsimula yung business mo? Syempre, pag kailangan ng malaking area, paano siya nag-start? sinimulan ko lang siya sa bahay namin sa garahe. So doon lang nagluluto. Doon lang kami nagtitimpla-timpla, yung mga sausawan, mga ganyan. And then, gumawa ako ng Facebook page kasi noon. Tapos, doon ko siya binibenta. Doon ko siya minamarket. And yung mga natutunan ko from abroad na mga graphics, during the time na wala akong ginagawa and wala kaming trabaho. And hindi pa naman ako sobrang galing, pero
it's a learning process. So, very very curious ako, excited akong gumawa. Doon ko siya market, doon ko sinimulan sa bahay, luto-luto, tapos benta-benta sa online. Doon lang hanggang sa nakilala na siya. Oo. Ang ganda nung nakwento mo na yung nag-aral ka, nagamit mo rin. Hindi na sayang, no? Totoo. And gamit na gamit mo yung selling skills mo na natutunan mo sa abroad. Yes. Oo. And then sir, nung hindi ka ba nahirapan? Ano yung pinaka-challenging sa'yo nung nag-start ka? Siguro hindi lang naman para sa akin no. Siguro para sa mga starting business owners I'm sure nakaka-relate yung iba diyan. Minsan naniniwala ka na maganda yung produkto mo pero paano mo siya ilalabas sa market no. Kumbaga and yung credibility mo as a seller. Pero sabi ko nga sa akin, gawa ka lang ng gawa until such time na makikita mo ang dami mo na pala nagawa. Kumbaga nagbunga na yung creativity mo kasi pag nanegosyo parang parang halaman niya kailangan biligan mo siya para mag-grow. Oo, and non-stop marketing. Non-stop marketing, isang malaking factor talaga 'yon. Sa panahon ngayon kasi kailangan alam mo yung social media malaking tulong 'yan marami kang naabot na area, yung reach mo malawak So sabi ko doon ako nagka-idea na ipa-franchise. Pero nasa idea ko naman na 'yon, kaya lang sabi ko medyo hindi pa ako confident. Yes. Oo, kasi kailangan ng system Totoo. Na-master mo na dapat yung pagpapatakbo ng sarili mong business. And right now, nasa 40 branches na Totoo po balita yan. ko Yes. ang Babsi Original Cebu Lechon. Yes, tama po yan. Grabe, ang bilis ng growth. Parang ilang years lang. Opo, bali, sinimulan kasi namin yan. I started this business August of 2021. And then, ayun, pina-franchise namin siya February of 2022. Sa akin kasi, in-overcome ko muna yung mga challenges, especially ng holiday season. Kailangan makita ko muna para magkaroon ng sistema talaga, para na i-share ko yung best practice ko. And then, nag-start yan home base So, wala pa kaming physical store noon. Pero 2022 up until 2025, we have opened siguro around 90 to 100 different home-based na franchise. Mga ganun siya. Hanggang sa nilagyan nyo na talaga ng system ng start ng 2025 na may physical na. May physical store na Yes, siya. kasi ang hirap nun Kailangan mong malagyan ng branding yung Malagyan ng franchise. branding. Totoo. And yung transition, kailangan. Kasi, at saka kumbaga, kailangan may definite branding ka na talaga. Hindi yung nasa online ka na nakatago. And yung mga tao kasi during that time, nasa labas na Oo. So, kumakain na sila sa labas, doon talaga sila bumibili. Unlike way back noong 2022, mga 2021, umorder pa yung tao sa online. And nakakatuwa pakinggan yung story mo na parang nagle-level up talaga yung business na wala ka namang experience sa franchising pero nagawan mo ng system yung business. Actually, totoo yan. As a person, wala naman din talaga akong experience as a business owner. So, lahat ito, kumbaga, parang sabi ko, ina-attribute ko sa Panginoon natin. Pero, ayan, kumbaga, everyday is a learning process. As a businessman or entrepreneur, marami ka pa rin matututunan. Hindi ka pwedeng know it all So, maraming challenges, pero kailangan ma-overcome yan sa pag-aaral mo everyday. Consistent learning process yan. And I believe, Sir Jake, na once na nagpa-franchise ka, ang binibili kasi ng tao dyan yung system Yes. Na, okay, ano bang itsura ng store, paano ba ang sistema, paano magluto, lahat yung secret recipe mo, i-share mo. If you are into franchising or if you're in the market looking for a good business, especially franchise, siguro at least meron silang 3 things to consider. Number 1 is yung sistema. Yes. Kasi hindi pa pwedeng walang sistema Kasi yun ang binibili mo Kumbaga, hindi pa pwedeng sabog-sabog. Pangalan mo, bibenta mo, walang sistema. So, number 1 dyan yung sistema, best practices mo. Pangalawa, yung produkto mo. So, kailangan, yung binibenta nila is kumbaga, patok sa masa. Hindi yung basta nagbenta ka lang ng wala kang market study. Ganon. And third siguro is yung brand name. Kaya, di ba, normally, sa ngayon, sa mga nagnenegosyo, isang tinitingnan talaga dyan is yung pangalan Minsan, kahit hindi masyadong okay yung product mo, pero if you have the brand, parang mag-go sila Yes. So, yun yung isang tinuturo ko sa mga nag-i-inquire sa amin. At least meron kang ganun na tinitignang factors sa isang company for you to be able to convince yourself na okay, this is the best franchise company. Ano yung pinaka-critical decision na kailangan ko na talagang i-scale yung business ko kasi ang laki nung nakikita mong potential dito? I always look forward sa future. Meron akong kumbaga
planning ahead of time. Na 3 to 5 years naka-advance ako sa pagpaplano, no. Each year, meron akong goal na kailangan ma-achieve day by day and kumbaga slowly but surely. So, kumbaga para ma-isolate natin kung ano man yung mga magiging problema. Pero yun nga, no, nag-transition na kami kasi yung opportunity nandyan eh. Nakilala ka na, tapos yung pangalan mo gusto mo na talagang, kumbaga, eto na yung Babsi, full-fledged na to. So, andito na tayo, nilabas natin kasi maraming nangihingi, nakikilala ka, masarap yung produkto mo and you have to be proud of your product. So, yun. And ang ganda nung naisip mo na name and branding, sir, na Babsi Original Cebu Lechon. Kasi like ako, kagagaling ko lang sa Cebu. Okay. So, narinig ko, ang best talaga nila is lechon. Talagang hinanap namin ng asawa ko yung lechon. So, dinala mo siya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yes. Tawag dito, kumbaga, we are establishing here sa Luzon. Kumbaga, it's the other way around. No? So, from Luzon, papunta sa iba't ibang region. So, ganun yung ginawa natin. Kasi, actually, paglabas mo pala ng airport, nandyan na yan eh. Kaliwat ka na. Tapos sa car-car. Correct, sa car-car, sa airport, kung saan-saan. Oo. So, nandyan lang yan. Minsan sa gasoline station, nandyan na yan. So, sabi ko, it's a big market, no? And especially sa Luzon, wala niyan. Mostly kasi nandito is yung mga foreign na delicacy, foreign product. So, sabi ko, kailangan medyo iangat natin yung sariling atin. So, yan, sabi ko, dinala ko yung Cebu Lechon dito. Grabe. Ang ganda ng concept. Actually, tingin ko, isa yan sa nakatulong bakit ang bilis ng growth. Nakaabot Totoo. agad ng 40 branches ang Babsi Cebu Lechon. Yes, siguro tingin ko, it's not just about the product eh. Pero yung, kasi yung word of mouth eh, importante rin yun. Kumbaga yung mga reviews, importante rin yan. So, yun, siguro, and saka alam mo, pag nagbi-business ka ng tapat, mas mabibless ka ng Panginoon. So, ganun siya. So, naku-curious lang ako, sir, magkano ba ang franchise sa company nyo? Oo. Ayan, magkano kaya? Very affordable. Nag-iisip na yung mga viewers natin kung magkano. Syempre, pag franchise, million yan. Well, actually, sa amin, very affordable and customizable yung package namin. Starting at 399, we can build your store. Kasama naman yung mga major equipments dyan, no? Yung mga signages, counter table, mga freezer products. So, lahat nandyan. We will really assist and help you grow from setup to success. Ayan. And so, nandun yung support system. Nandun talaga yung support system namin. Oo. And nabanggit mo kanina, merong Facebook page ba na para magre-represent dun sa location? Yung Facebook page namin, if in case gusto nila mag-inquire, it's Babsi Original Cebu Lechon Main, and you can also contact us at 0968-293-0402 and ako mismo ang sasagot sa mga inquiries. Wow, si Sir pa ang sasagot. Yes. Siyempre, actually, maganda yon na tayo mismo ang sumasagot. Kasi mas ramdam ng client na concerned talaga tayo. Totoo. Yes, syempre sa atin, we have to be hands-on. Kasi sabi ko nga, kumbaga it's a learning process eh. So marami ka natututunan dyan. Marami ka nakakausap, marami ka naintindihan, and you want to get their money's worth eh. So syempre, if maglalabas ka ng pera, gusto mo, nakakausap mo yung may-ari, hindi lang yung basta yung sales agent or what. Kasi at least if may mga concern sila in the future, direct yung communication nyo. Na-curious din ako, sir, kasi ang bilis talaga. 2025 nyo lang nasistemahan talaga, pero ngayon 40 branches na. Ano yung sa tingin mo na parang unique sa inyo na masasabi mo sa mga franchisee or mga future franchisee na may edge kayo sa market? If they're in the market looking for a business, no, number one is hindi na nila kailangan dumayo pa ng Cebu para matikman yung authentic at original taste ng Cebu Lechon because dinala na ni Babsi dito yan. Yes. Second, we take pride of being the first ever to do this kind of concept. Yes. So kaya, yun nga, nabanggit ko, no, kung lalabas ka, mapapansin mo, if naging franchise partner ka namin, mapapansin mo, ikaw lang yun nandyan sa space mo. So, yung iba, maraming binibenta, pare-parehas na. So, Babsi, lechon, ikaw yun nandyan. Third is, hindi lang naman lechon yung binibenta natin or Cebu Lechon. Marami tayong mga bestseller na products. So, meron tayong pork belly porchetta, chicken inasal, Cebu Lechon sisig, chorizo de Cebu. Ngayon, meron pa tayo nadagdag na lechon bagnet. Na talaga naman laging pinipilan, laging sold out din yan eh. Kasi masarap siya at malutong, no? Meron din tayong chicharon. Tapos sukang atsara na unique. And yan talaga yung nagko-complement sa lutong at lasa ng Cebu Lechon. Tapos,
Parang natatakam ako sa mga Oo. sinasabi mo, sir. And Oo. syempre, yung pagkain nasa harapan natin. Oo, tapos Oo. ayun, to add no, siguro lastly, meron tayong sariling commissary and storage facility. Oo. So, sa amin kasi we want to make sure na quality and talagang consistent yung lasa ng product natin, ano. Plus tuloy-tuloy yung supply mo Oo. kasi yan yung nagiging problema minsan, Yes. especially on holiday season pagdating sa pagkain eh. So, if sa amin mo kasi kukunin, syempre timplado na eh. So, sabi ko nga, nandun yung sistema. So, pagdating sa inyo, luluto mo lang, hindi yung ikaw pa yung magpapahid, magmamarinate. So, hindi consistent. Ganun siya. Plus, you are getting it at a high cost. Unlike sa amin kasi, since may commissary kami, may storage facility kami, nakaka-order kami ng bulk and kumbaga yung orders namin marami, yung mga products namin. So, mas mura namin siyang na-share sa inyo. Ganun po Oo. siya. And ang maganda sa inyo, sir, talagang in 5 years, 22, 23, 24, hanggang 2025, yun na mismo yung product na binebenta nyo hanggang na-master nyo na yung timpla. Yes. Sa Babsi kasi, we keep on growing and expanding. Yes. So, nadadagdagan kami. Like last year, dinagdagan namin siya ng chorizo de Cebu. This year naman, nagdagdag kami ng lechon bagnet. So, para yung mga tao, yung mga customers mo, kumbaga meron something to look forward to, no? Kumbaga may inaabangan sila na laging Yes. bago. Kasi pagka yun at yun na lang, medyo nagsasawa yung Yes, tao eh. oo. Alam mo naman sa pagkain, kuminsan may mga lean months tayo. Yes, So, correct. during lean months, dyan namin pinapasok yung mga bago namin mga products. Oo. Ang ganda nung ginawa nyo na hindi kayo nag-stick lang dun sa product na yun. Kasi ang laking advantage nun sa mga franchisee. Kasi nag-iisip na kayo as the founder ng ano yung kailangan. Kasi na-experience nyo siya eh. Totoo. Ano pa yung kailangan ko na product dito? Kasi if ever na dumami yung mga products nyo dun sa Babsi, so ang daming chance na mabili ay yung product nyo. Like kunyari, itong chicharon. Yung iba ay ayoko ng lechon. Parang gusto ko lang ng chicha. Yes. So, hindi tapon yung customer. Totoo. May mabibili at mabibili. At the end of the day kasi, ang pinakamahalaga is sales. Totoo. Kumbaga, more chance of earning, sabi nga nila. No? Yes. Pero, ganun din, pag may dinagdag tayong product, minamarket natin siya, so may mga advertisement tayo. At the same time, kung in-advertise natin yung new product, na-advertise din natin yung mga old product. Yes. Ganun siya. And also, ang ganda nung ginagawa mo talaga, Sir Jay. Kasi nakikita ko yung future ng business mo. Kasi even the big businesses right now, Jollibee Foods Corporation, kung mapapansin mo, minsan, ay, may bago sa amin. Yes. No, try ko kaya to. Kasi actually, ako nag-work ako sa Ay, okay. So, nag-work ako. So, kami mga employee na nasa office, pinapa-food taste kami. Bago ilabas, ay, bawal ata yun. Ayan, bago sorry. ilabas, share lang din natin. Kasi they are big companies. Bago ilabas yung product, pinapa-taste test muna sa amin. Kapag approve, sa kanila ilalabas. And ang maganda sa'yo, yung ginagawa ng mga big companies, mga corporations talaga here in the Philippines, dun na papunta yung business mo. Well, actually, ma'am, ganito lang may isang sikreto dyan, no? Na gusto kong i-share sa iba, siguro. Oo. Pero, sabi ka na, history repeats itself, no? So, Yeah. susundan mo lang yung pattern. Tignan mo lang yung pattern kung paano sila nag-succeed. So, i-improve mo siya base sa situation, sa panahon, Yes. and sa behavior ng tao. So, yun lang, susundan mo lang siya. And then later on, siguro may kita mo, nandun ka na rin. Yes. So, natatakam talaga ako sa pinag-uusapan natin, Oo. sir. Parang gusto kong kumain na. Sure. And, ayun, tiisin ko muna yung gutom. Oo. Kasi alam mo, masarap talaga ang lechon eh. Yung 399K, sir, paano mo masasabing worth it? Kasi, alam mo, syempre, pag nakilala na ang Babsi Foods Corporation, maraming manghihinayang. Yes. Kasi, ay sayang. Kasi 399K. Para sa akin, sa isang franchise na ito yung product, maliit siya. Yes. Paano mo masasabing worth it sa ngayon na nagpapakilala pa lang kayo? Kasi parang ito is ano pa lang good start ng offering nyo. Na try nyo muna. Yes, actually, alam mo, a little bit of background sa Babsi, no? Nag-start kami at a very, very small amount, which is yung nasa 39,000 nga lang yata yung pina-franchise. Pero home-based to. Bakit natin masasabing sulit siya? Kasi all-in kami eh. Oo. So, parang plug-and-play lang. Unang-una, lagi kong sinasabi doon sa mga nag-inquire sa amin, if you want to move forward dito sa ganitong business, let us know, send lang kayo ng picture, and then we'll try to assess. Tapos, magbibigay kami sa inyo ng proper quotation based dito sa area or space na binigay mo, no? Kasi customizable kami eh.
So ang maganda doon, hindi tayo isang fixed price lang. So we want to maximize your full potential and your money's worth. So kung medyo maliit ka lang or medyo malaki, so doon natin binabagay yung quotation natin sa kanila. Tapos yun nga, parang all-in package na yan, plug and play lang. Kami nang bahala sa mga equipments, kami nang bahala sa products, kami nang bahala sa paggawa ng mga signages nyo, installation and all. So sa amin na lahat yan. Ang gagawin mo na lang is siguro umattend sa training kasi kami rin yung nagfa-facilitate niyan. So included naman na yan, no? May tao tayo and us personally pumupunta kami dyan to train your staff and kayo mismo para alam nyo. And then hanggang sa ribbon cutting, mga ganyan, hanggang sa grand opening, nandun kami to help and guide you sa business ninyo para hindi kayo lost. Grabe, ang ganda ng offer kasi all-in-one na talaga siya. Kasi ako ay experience, nag-franchise ako ng 3 branch. Ending, walang nangyari. Kasi Nahook lang ako, sir, sa product, pero yung system wala pala sila. If you will become a franchisee, no, dapat yung mabilis na lang. Hindi yung tipong ikaw pa yung mamamalengke, ikaw maghanap ng supplies mo. Kasi definitely, mahirap yan eh. Kumbaga, kaya nga nagnegosyo eh. Kumbaga, kahit paano para mapabilis na, and kaya ka nga nag-franchise because you believe in the product, brand name, and sa sistema. Kung walang sistema, ikaw pa gumawa ka ng sarili mong pangalan. So, para bakit hindi ka na lang maggawa ng sarili mong product? Diba? Correct. And yung iba kasi, nawawala na kapag walang after sales. So, yun. Sa amin kasi, isa sa ginagawa namin, at least every month, meron kaming online meeting kumbaga, para to update each other, ano ba yung mga best practices nila na sineshare. Siyempre, minsan, hindi naman araw-araw Pasko, di ba? So, kumbaga, okay, medyo mahina ang sales ngayon. Paano yung gagawin natin? So, how can we improve more yung mga marketing natin, advertisement? So, yan. Pumapasok kami, tumutulong kami. And ang maganda sa inyo, andun talaga yung training. Kasi Andun. kailangan yung isang branch, pareho din siya. Yes. Kasi interconnected yan eh. So parang, ay bakit iba yata yung lasa dito sa area na to, nasunog pala. Ayun, kaya pagdating talaga dyan sa lasa, very consistent okay kami naman dyan. yung okay naman yung, kaya lang yung empleyado hindi naka-attend ng training. Training, oo. Ayun. So very sa inyo. Yes, Important. Yes, kaya importante dyan yung may commissary ka and may storage facility ka. Kasi Oo. you are building credibility and brand name eh. Pangit naman yung dito matabang, dito maalat, Yes. dito parang matamis yung lasa or what. So, hindi hula-hula yan. Kailangan consistent talaga tayo. So, ganun yung ginagawa. Isa sa mga sistema natin kung bakit mas mabilis tayong lumalaki. Sir, sa mga gustong mag-franchise, ano yung pinaka-important mindset na dapat meron sila? Ipapasukin nila yung ganitong business. Hindi lang sa mga gusto mag-franchise, Oo. pero sa mga gustong pumasok ng pagnenegosyo. Number 1 dyan is kailangan mataas o mahaba yung pasensya mo talaga. Kasi, and you have to love what you're doing. Kasi hindi sa lahat ng panahon, winner ka eh. So, minsan, ang pagnenegosyo kasi roller coaster, up and down, up and down. Pero kung if you love what you do and mahaba yung pasensya mo, hindi ka basta-basta susuko. Kasi, like yung sinasabi dun sa iba nga na, you have to persevere because who knows, maybe tomorrow it will be your biggest break or you'll break through dito sa problemang kinakaharap mo or sa mga challenges. And pangalawa, you have to be creative. Ang mga tao ngayon nasa social media na eh. So, ayun, you have to be creative. Isang strategy kasi ng Babsi, if you will try to check sa page ng Babsi, yung mga franchise partners namin, may kanya-kanya silang Facebook page or online page, no? Kami na rin yung gumagawa niyan. And they repost kung ano yung mga sales nila every day. Kumbaga, as a parent company, as a franchisor, tinitignan ng iba, tinitignan yung growth mo eh. Yes. And in that way, nabibuild mo yung credibility mo sa tao. So, nakikita na talaga, may benta pala talaga. So, ganun. So, yun yung sistema. Tsaka ang maganda ngayon, sir, if you will use the social media, maraming food bloggers. Totoo yan. Oo. Marami yung, kahit na hindi food bloggers, pag nagustuhan talaga yung lasa, pipicturean, ang sarap. Yun. Diba? So, ang laking tulong nun. Yan yung mga ginagawa ng mga franchise partners namin. And yun yung mga sinishare ko sa kanila and tinutulong sa kanila. And who knows, di ba? Kumbaga, parang nagtatanim ka lang. Later on, pag-viral ka and mas lalaki ka, magiging household name ka. Ganon. Sa tingin mo, ano yung pinaka-common mistake ng mga bagong negosyante na gusto mong maiwasan nila na based on your experiences na naranasan mo? Hindi naman kasi, kumbaga, parang success kagad eh. Kumbaga, parang, calling yan eh, passion yan. So, isa siguro sa mga
mapapayo ko dyan is kailangan talaga or iwasan nila yung mentality na parang pera. Hindi lang puro pera yan. Kasi pag may trust na sa yung tao, yung tao kusa lang lalapit yan eh. Kailangan, if seryoso ka sa pagnenegosyo mo, unang-una dyan, magbigay ka ng magandang produkto. Kailangan yung hinahanap nila or sabihin natin yung solusyon sa problema nila. So, ganun yun. Kasi talagang kailangan pag nagnegosyo ka, makakatulong ka sa mga clients, sa mga customers, hindi lang puro kita. Hindi mo na pala napoprovide yung products na quality products and services. Totoo yan. As a franchisor, hindi naman pwedeng kuha ka na ng kuha ng mga franchise eh. So, kailangan tignan mo rin yung backbone nyo. Baka mamaya may nagsasuffer na. Baka mamaya may mahina na sa backbone nyo or sa sistema nyo, di ba? Responsibility kasi yan eh. So, it's a big responsibility. Kaya kailangan alam mo yung in and outs and kung alam mo kung ano yung mga kakarapin ng mga franchisee mo. So, yun siya. Ngayon na you're having the success sa business, na I believe pinaghirapan mo siya, sir. Hindi naman siya instant success. Yes, ito unang-una naniniwala ako na bukod sa pinaghirapan ko to, binigay talaga sa akin to. Siguro maybe I am destined for this. And siguro napatunayan ko rin yan kasi despite of all the challenges, na-overcome ko siya eh. And na-overcome ko siya ng kahit paano medyo madali para sa akin. Hindi ako yung na-depress or what. Wala akong masyado yung mga malalaking problema. Siguro mga minimal errors or yung mga konting adjustment lang. Pero ayun nga. So, kailangan talaga yung focus mo nandyan lang sa pag-business. And yun nga, sir, dun sa success na meron ka ngayon, ano yung pinaka-powerful realization mo na nakatulong sa'yo na makuha yung success? Realization, number one dyan is you really have to work hard for your success. Work hard and work smart. And huwag kalimutan na magdasal, tumawag sa Panginoon. Kasi sabi ko, sa akin, yun nga, no, parang feeling ko bigay talaga sa akin to. Because of all the people, hindi naman ako sobrang galing talaga. Somehow, naging all around ako. Maraming mas magagaling dyan. Pero if you work hard, if you work smart, and be creative, and kumbaga, humihingi ka ng blessing sa taas, bibigay sa'yo yan eh. Hindi rin, it's not really too late to become successful in life. Darating yung tamang oras mo, basta magsipag ka because sana, kumbaga, eto na yung hinihintay na malaking break namin para sa company namin. Oo. And also, andun kasi yung vision mo eh. Sa akin, hindi pa. Kumbaga, there's a long way to go. Malayo pa, pero malayo na. Yes, malayo pa, pero malayo na. From the time na nag-start ako. And avoid mo na yung mga distractions. Marami dyan, mga nega, mga basher, or whatsoever. Pero tunnel vision ka, keep eye on the target, and somehow mararating mo yung gusto mong marating. Siguro as a owner din talaga, no? Alam mo, as a owner or founder or CEO na isang, or as an entrepreneur, kailangan yung confidence mo talaga sa sarili mo. Nandoon, solid ka. Kasi if hindi ka solid, mabibreak ka ng mga tao eh. So, if hindi solid yung mentality mo, if you don't have the right mentality, wala, magpapa-apekto ka na lang sa mga negativity. And paniniwalaan mo na mali nga ako, ganyan. Pero kailangan talaga, confident ka sa sarili mo and you have to claim na magaling ka. Oo. And also, I believe, sir, na dahil nga din dun sa, sa perseverance mo na ginawa sa business mo. Kasi, andyan na yung system eh. Minsan kahit perfect na yung system, if hindi na kita yung brand owner, parang yung trust, kulang pa din. Totoo yan. Maraming mga companies or mga franchisor na, alam mo yun, mag-establish sila, di ba? Oo. Pero once the franchisee reach out for a concern, wala. Nawawala yung ahente, nawawala yung may-ari, or kung sino man yung point person. Sa amin, we try to keep it close together. And they can always reach out to me. Actually, kung minsan, spoiled nga yung mga yan eh. Na tipong kalit-litang concern talagang sa akin. So, yun. Pero it's okay. Kasi at least, direct din yung sagot. Oo. Siyempre, this is a pioneering business. Hindi pa siya katulad ng mga big companies or food corporation na sobrang established na pero mahal. Pero andun yung hope nila na someday yung vision ng founder, mangyayari siya. Totoo yun. Yun yung talagang tinatransfer natin sa kanila. Yung vision and yung, kumbaga, yung feeling, no, na somehow, etong business mo or yung trust mo, susukulian namin ng magandang serbisyo. I try to put myself in
their situation. Na ako ba pag kasi ako medyo mahirap akong bentahan eh. Yes. So kumbaga ako ba pag naglabas ako ng pera na ganito kalaki o ganito kaliit, kapani-paniwala ba? Masusukulan ba ng tamang serbisyo? So yun, medyo somehow at the very beginning of our conversation and sa inquiry, inaalis ko na yun. Kumbaga, kami yung company and ako yung tao na pwede niyong pagkatiwalaan hanggang sa uli. Yes. Ganun yun. If bibigyan ka ng chance na makatulong sa mga taong gustong makastart ng business, paano ka makakapagbigay ng value sa kanila? Well, sa ngayon kasi no, wala na tayo yung home-based concept, no. Yes. Ang kailangan lang talaga kasi namin makita diyan is kung gaano ba kalaki yung space na gusto niyong paglagyan. Kasi from there, ina-assess namin and doon kami nagbibigay ng proper quotation sa inyo. Hindi kami yung isang bagsak lang na 500,000, 700. May marami kasi diyan yung parang sige, kumbaga eto yung space mo. Okay, tingnan natin ano ba yung gusto mong concept. Baka kasi ang concept mo iba yung na-imagine mo and then we try to guide you. Ma'am, sa area mo ganito yung mas magandang concept natin kasi especially nga may mga rice mills tayo. So, mas ma-maximize yung kita mo, mas mabilis yung ROI mo. So, ganun siya. Yun yung ginagawa namin and assistance namin sa mga new franchising. Grabe, ang ganda ng assistance niya talaga. Talagang sulit na sulit talaga yung 399 package, no? Kasi hindi lahat ng founder and brand owner ganyan yung binibigay na support. Yes. Oh, so kaya yun nga no, if you will become our business partner or franchise partner, sulit yung ilalabas yung halaga ng pera nyo. We will give value dun sa ilalabas yung amount kasi syempre your success is our success as well. Yeah. And sir, yung mga viewers natin, marami dyan, meron lang silang 10,000 pesos. Sa tingin mo, ano kaya yung mabigay mo na tips para mapalago nila yung 10,000 pesos para makapag-start na rin sila ng business? Unang-una, alam mo, isa sa mga natutunan ko, no, and yung mga natutunan ko from studying sa YouTube lang tayo na natuto no. So, you have to know how to sell and you have to have the right product. So, nung nag-start ako, nung umuwi ako from abroad, zero. So, binigyan lang ako ng extra capital ng nanay ko, which is 5,000 nga, to start na business. So, doon ko lang siya pinalaki. So, ngayon siguro, mahal na yung value ng pera, 10,000 na. Pero, yung number one, kailangan magaling ka magbenta and maganda yung produkto mo. And you have to market properly, advertise properly. Kasi ang tao nasa social media na. Yung 5,000, ang layo na nang narating yung 5,000. Totoo. So, tama yung sinabi mo na kailangan nyo munang aralin ng selling. Napatunayan ko na sa sarili ko na every business owner should learn how to sell. Yes. Yun muna. Yun yung kasi wala naman tayong nakitang negosyanteng hindi nagbenta. So, it's about selling your product, selling your vision kasi gano'n yun. So, tinatransfer mo yung emotion mo doon sa isang tao. Tsaka siguro ang masuggest din natin sa mga viewers kung ano ba yung niche or yung passion din nila. Yes, oo. Totoo yan. Kasi sabi nga kanina, you have to love what you're doing eh. So, para hindi naman pag dumating yung isang time na medyo tagtuyo or nahirapan ka, kailangan you have to persevere. Kailangan mahalin mo yung ginagawa mo para kahit na sa oras ng tag-ulan, magkukontinue ka. Ganun siya. And sir, sa tingin mo, ano kaya yung number one secret kung bakit nagiging successful ang isang food business? Honestly, syempre, pagdating sa pagkain, paano ba magiging successful? Dapat quality talaga yung product mo. If wala kang repeat customer, mauubos. Kung meron tayong for example, sa community nyo, meron kayong, let's say, 100,000 na tao dyan. Ilan lang yung nakatikim, tapos medyo bad review, hindi maganda yung produkto mo, hindi maganda yung service mo, wala na, tapos ka na. Kung nasa food industry ka, kailangan talaga dyan, food quality, masarap. And then, kasunod na dyan yung service mo. Kasi yun yung maaalala sa'yo ng tao. Yes. And siguro, bukod dun sa masarap, ano yung something na babalik-balikan Totoo yun. sa food business mo? Yes. We claim na tayo nag-umpisa ng Cebu Lechon dito sa Metro Manila or sa Luzon. So, yun yung talagang binabalik-balikan nila sa amin. And yung masarap na pagkain. And yung mga different kinds of menu. Yes. Ang success ba ay swerte o diskarte? Ang success, hindi yan nakukuha ng overnight or swerte lang. Because swerte kang tao. No? Pinaghihirapan yan eh. Kumbaga parang halaman yan na talagang
dinidiligan mo, pinaghihirapan mo, at dinidiskartehan mo, pinag-aaralan mo. Hindi pa pwedeng may pera ka, tapos, for example, no, anak mayaman ka, may pera ka, nagnegosyo ka, pero wala naman yung puso mo doon, kumbaga, pinaubaya mo na lang sa tao, probably, most likely, mag-fail yun, di ba? So, kailangan talaga alam mo yung in and outs, alam mo yung ginagawa mo, and pinaghirapan mo siya, at least from zero to hero. And at the end of the day, maniwala ka sa sarili Maniwala mo. ka sa sarili mo. Oo. Kasi alam mo, yung law of attraction, totoo rin yan eh. Kasi ako na-experience ko rin yan. Kailangan ma-envision mo siya, ma-envibe mo na nandito ka sa isang situation. And later on, alam mo, sabi nga nila, yung the stars and moon, sun will align. Pag-isip mo, eto na pala, pag-ganun ka na. So, ito na nga, sir. I have a bonus question. Kinabahan naman ako dyan, ma'am. Parang bigla kang Oo kinabahan. nga. So, Okay, sige. ayun, if you will talk to yourself na dati, nung time na hindi mo alam pa yung direction ng life mo, Nako. na nung nasa abroad ka, na nangangarap ka na ito na yun, no, OFW na ako. Pero wala ka palang trabaho at ito yung mangyayari sa'yo na makikisama ka kung kani-kanino para lang makikain dahil sa hirap ng sitwasyon mo. Ano yung masasabi mo sa kanya na ngayon, hindi pa naman ito yung pinaka-success na sinasabi mo, pero ang layo na ng narating mo, Sir Jake. Ano ba yan? Pero siguro masasabi ko is, good job. You made the right decision. Yun lang. Yun. Ano ba naman, ma'am? Congratulations, sir. Kasi alam mo, kaya ako natanong yung question na to. Kasi you deserve all the success na meron ka. And you are worthy to receive the blessings na binigay sa'yo ni God. Kasi kanina ko pang pinapakinggan yung sinasabi mo, sir, na etong meron ako ay galing kay God. So, deserve mo to, and I believe marami kang tao matutulungan, not only the franchisees, yung mga empleyado na magtatrabaho sa inyo, and also sa mga franchisees na nagtatrabaho sa mga business partners. Yun, totoo yun. So, congratulations, Thank you very much, and ma'am. Every Talk Podcast is so proud of you. Thank you very much, ma'am. Ang galing. Thank you, Sir Jake, for sharing with us your inspirational story. Thank you very much, Na ma'am. talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Ayun, no, sa mga viewers natin, siguro masasabi ko, ma'am, no, sa mga viewers natin na gusto rin magkaroon ng sariling business kagaya ng Babsi na laging sure hit, daily, weekly, and monthly, and talagang kakaiba dito sa market, I suggest you message our Facebook page at Babsi Original Cebu Lechon Main, or you can contact us at 0968-293-0402, and ako mismo ang sasagot sa mga inquiries niyo. And again, thank you so much, Sir Jake. Talagang grabe yung value na naibigay mo sa mga EV viewers. Ang dami talaga na-inspire. Thank you very much. No? Sana makapagbigay tayo ng value and inspiration sa mga viewers natin talaga. And sa mga nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EV Talk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EV Talk Podcast Season 3. So, hello mga ka-EV. At eto na nga ang daming dinala ni Sir Jake na mga products nila. Ayan. And excited na akong tikman kasi talagang kanina pa ako natataka, mga ka-EV. So, malalaman natin talaga kung masarap. Dahil ako mismo ang titikim. So, ano-ano ba yung mga dala mo, Sir Jake? Ayun, ma'am. Meron tayong dala ngayon na chicharon. So, meron din tayong Cebu Lechon sisig. Tapos, meron tayong, yung bestseller natin, yung lechon roll. And then, syempre, hindi mawawala yung sukang atsara. Kasi ito talaga yung nagko-complement sa lasa at lutong ng Cebu Lechon. So, dito natin sinasawsaw yung lechon roll. So, tikman na natin kasi Siyempre, talagang let's go. ako'y takam na. So, syempre, unahin ko yung lechon. Sige. Siguro, purot lang tayo ng kaunti. Ito na yun. Sabi ni Sir, kay itong sukang atsara ang perfect complement. Kasi sabi ko, bakit walang sarasa? Yung Kasi- sarsa kasi, ma'am, dito sa Metro Manila yan. Oo. Pero pag Cebu talaga, suka talaga yan. Oh, ito na. Tsaka This tayo, is it. sukang atsara tayo. Ito na. Kasi takam na talaga ako sa lechon.
Sarap! Grabe! Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Pasado ba, Ang ma'am? sarap. Pasado. Kaya gusto ko sa lechon, malutong talaga. Kala mo siya malutong kasi dapat sa iba, pag nalamigan na, hindi na Correct. malutong. Pero yung sa inyo, Malutong pa rin. Malutong Hanggang pa bukas din. pa yan, ma'am. Malutong talaga yan. Oo. harap. Eto, ma'am, yung sisig. Gusto mong i-try? Sige, sir. Okay, mix natin ng konti. Eh, ha? perfect sa dito sa sa sausawan. Mm. Parang perfect talaga dun dala mo. Parang kulang ng beer. Yun lang ang kulang dyan, ma'am. And ito yung gusto ko. May halo na Konting anghang. anghang. So, ayan na. Sige. Ang sarap. Parang kakaiba yung pagkasisig niya. Meron tayong special ingredients yan, kumbaga way of making this Cebu lechon sisig para mas sumarap pa siya. So, tayo lang yung may ganyan. Oo. Okay. So, ito naman. Yan, Tikman yun. naman natin. Mm. Alam niyo mga ka-Evi, galing akong Cebu. Nabitin ako sa lechon. And nabitin din ako sa chicharon. Bakit? Parang timing na timing, sir. Okay. So ito, sasasaw natin Yes, sa tuwa. sausaw din Dito natin. rin. Mm. Ang sarap. Ang sarap mga ka-Evi. Talagang mapapaulit ka sa sarap. Oo. And actually, ito pwede din kung parang ulam eh. Yes, yung iba, ginagawang ulam yan eh. Sinasawag pa nga sa mga dinuguan eh. Yung mga ganun. So, lahat, wala tayong tapon. Oo. Lahat yan talagang gawa ng babsi yan. So, masarap talaga siya. Actually, ito lang yung mga dinala natin. Pero, meron pa tayong pork belly porchetta, chicken inasal, chorizo de Sorry, Cebu, parang bagnet. gustong, pumasyal na sa Ito lang yung mismong nakaya. branch. Kaya, visit na kayo sa nearest branch. Yes. Meron ba dito sa Laguna? Sa Laguna, ma'am, sige, promote natin. Meron tayo dito sa may Nagcarlan. And then, meron din tayo sa San Pablo City Market, Laguna. Wala pa sa Calamba. Ang Wala laki pa. pa naman ng market sa Calamba. Meron tayo sa Calamba, pero home base naman siya. So, pwede silang kumontak through Facebook, Babsi Original Cebu Lechon, Calamba, Laguna. Ayan. Wala akong masabi kasi lahat ng napag-usapan natin, proven dito sa product mo. Thank you. Talagang sabi mo kanina, kailangan ang success ng isang food business, kailangan masarap ang Yes, product. product. So, ayan, wala akong masabi, kundi masarap and thumbs up tayo. 100% Thank you very much. approve. Grabe, ang sarap talaga ng mga dinala ni Sir and excited na ako makapunta at matikman yung ibang recipe nila. Mm-mm. And Sir, you have already 40 branches. Mm-mm. Saan ba nila kayo makukontak? Ayun, no, para sa mga viewers natin dyan na gustong matikman yung the best tasting Cebu Lechon, meron tayong mga branches dito sa Metro Manila, no? Meron tayo sa may Quezon City, meron din tayo dito sa may Las Piñas, sa Laguna, sa Cavite, Batangas, meron din tayo sa may Quezon, meron din tayo dito sa Mindoro, sa Bicol. Ito yung mga part ng South, no? Pero meron din tayo sa North, meron tayo sa Bulacan, meron tayo sa Tarlac. So actually marami silang aabangan because marami pa kaming tinatayong branches. Kasi ang isa sa mga goal natin is talagang mapaabot sa masa yung product natin. Kasi talaga namang best tasting yan. Yes, best tasting talaga. Yes. Hindi mo napansin kumakain na. Kontak us at Babsi Original Cebu Lechon Main sa Facebook or call us at 0968-293-0402 and kami mismo yung sasagot sa mga inquiries ninyo. And ang masasabi ko, lasang ulit. Yan na. Dito lang yan sa Evi Talk Podcast Season 3 together with the Babsi Original Cebu Lechon. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germike Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios,
Hisopos Global, Ia Juana Distribution, Beauty Co, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, Global Trends Business Leaders Awards, Digital Outsource PH, Fragrance Shop PH, Diamond, Vibrant Wellness, One Click Away, Be My Beauty Marketing Incorporated, Doc Rob's Chiropractic Wellness Center, House Health and Wellness Shop, Doc Rob's Foundation, Peme Consultancy Incorporated, Babsy, the Original Cebu Lechon, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.